Kumusta mga kasaliksik? Bago pa man maganap ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, buong pagmamalaking idineklara ng China ang isang walang hangganang pagkakaibigan sa Russia. Ang anunsyong ito ay nagbigay diin sa hinaharap na mahigpit na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng kalakalan, enerhiya, at higit sa lahat, seguridad. Subalit, makalipas ang mahigit 2 taon ng digmaan, nagbago ng malaki ang kahulugan at interpretasyon ng walang limitasyong pangakong ito. Sa mga nakalipas na buwan, naging mainit ang diskusyon sa lipunang Tsino tungkol sa alyansa ng Beijing sa Moscow. May ilang mga panig na nagmumungkahi ng mas formal na alyansa sa Russia, habang ang iba naman ay mas maingat at nag-aalinlangan. Kapansin-pansin na ang minsang matibay na retorika ng walang hangganang pagkakaibigan ay unti-unting nawala sa mga pahayag ng magkasamang posisyon ng China at Russia. Bagamat nananatili pa rin ang maraming aspeto ng kooperasyon sa pagitan ng China at Russia, partikular sa larangan ng militar at ekonomiya, nagdulot ng malaking hamon ang pandaigdigang epekto ng mga pagbabago sa nuclear policy ng Russia. Ang mga pagsusumikap ng mga bangko at ekonomiyang entidad ng Russia na umiwas sa mga parusang ipinataw ng kanluran sa pamamagitan ng China ay naglagay ng Beijing sa maselang posisyon sa pandaigdigang arena. Dagdag pa rito, ang pakikipagtulungan ng Russia sa North Korea ay nagbigay ng matinding presyon sa China, kapwa sa rehiyon ng Asia-Pacific at sa mas malawak na pandaigdigang konteksto. Dahil sa mga problemang ito, dumarami ang mga lobbies sa China na nagsasabing sapat na ang kanilang pakikitungo sa Russia. Unti-unting naririnig ang mga panawagan ng pagkasawa sa Russia at muling pagsusuri ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa likod ng pagbabago ng relasyon ng China at Russia, may mga salik na nagtutulak sa muling pagsusuri ng kooperasyon ng dalawang bansa. Sa panig ng China, lumalawak ang pagdududa sa kakayahan ng Russia na panatilihin ang katatagan nito. Ang pag-aalsa ng Wagner Group noong nakaraang taon at ang kamakailang interbensyon ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk sa Russia ay nagbunga ng kritikal na pagsusuri sa Beijing tungkol sa politikal na katatagan at kahandaan ng militar ng Moscow. Napansin din ng mga eksperto na sa tuwing haharap ang Russia sa parehong panloob at panlabas na krisis, nagiging mas hindi matatag ang pamahalaan nito. Maaaring pareho ang naging pananaw ng Beijing at napagtantong hindi maaasahan ng Russia sa ganitong kalagayan. Ang mahinang ekonomiya ng China at ang stagnanteng kalakalan nito sa Russia ay nagbigay diin sa pagiging depende ng dalawang bansa sa kanluran. Bagamat umabot sa $240 billion ang kalakalan sa pagitan ng China at Russia noong 2023, bumagal ito ng malaki ngayong taon dahil sa limitasyon ng mga institusyong pinansyal ng China sa pakikitungo sa Russia. Ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa ay pabor pa rin sa Beijing, kung saan ang China ang may higit na kontrol sa direksyon ng kanilang relasyon. Gayunpaman, nagiging alalahanin ng mga eksperto ang sobrang pag-asa ng China sa natural resources ng Russia bilang pangunahing kalakalan. Isa pang dahilan ng unti-unting paglamig ng relasyon ng China at Russia ay ang lumalaking pagkakaiba sa kanilang pananaw sa pandaigdigang estratehiya. Ayon kay Zhao Long, Deputy Director ng Shanghai Institute of International Relations, malaki ang pagkakaiba ng pananaw ng dalawang bansa tungkol sa mundo na nagiging balakid sa mas matibay na alyansa. Halimbawa, hindi pinangako ng Russia ang suporta nito sa China sakaling magkaroon ng sigalot sa Taiwan, habang umiwas din ang China na makialam sa digmaan sa Ukraine. Habang nananatili sa deadlock ang digmaan ng Russia sa Ukraine, nagiging mas kapansin-pansin ang kawalang halaga ng China bilang militar na kaalyado. Sa kasaysayan, tuwing susubukan ng China na magtatag ng alyansa sa Russia, nagdulot ito ng negatibong epekto sa Beijing. Kaya naman,
Mahalagang mapanatili ng China ang pangmatagalang ugnayan sa Russia nang hindi sinisira ang konstruktibong relasyon nito sa kanluran. Sa kasalukuyan, nakikinabang ang Russia sa tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Ngunit ang sobrang pag-asa sa Russia ay maaaring mag-iwan sa China na nakahiwalay at mahina, isang sitwasyon na ayaw mangyari ng Beijing. Sa huli, malinaw na ang relasyon ng China at Russia ay dumadaan sa maselang pagbabago. At ang magiging resulta nito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Dahil sa mga problemang idinulot ng Russia, hindi nais ng Beijing na harapin ang epekto ng mga ito sa pandaigdigang antas. Sa kadahilanang ito, kamakailan lamang ay nagsagawa ang China ng masinsinang hakbang sa pamamagitan ng mga pangunahing bangko nito upang maiwasan ang negatibong impluensyang dulot ng Moscow. Iniulat na ang Central Bank of China, isa sa pinakamalalaking institusyong pinansyal sa mundo, ay tumigil sa pagtanggap ng yuan-denominated transfers mula sa mga bansang itinuturing na nagluluwas sa Russia. Layunin nitong pigilan ang mga importer ng Russia na umiwas sa mga parusa ng Estados Unidos. Ayon sa mga ulat mula sa Russian media, halos 98% ng mga bangko sa China ang tumangging iproseso ang mga transaksyon gamit ang yuan na may kaugnayan sa Russia. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa Moscow. Sa unang pagkakataon, ipinatupad ng China ang ganitong klaseng mahigpit na hakbang pang-ekonomiya laban sa Russia sa pamamagitan ng central bank nito. Gayunpaman, hindi ito naging katanggap-tanggap para sa ilang negosyante sa parehong bansa. Inihayag ng mga negosyanteng Ruso ang lumalaking pagkabahala dahil sa pagkaantala o pagtanggi ng mga bangko sa China na iproseso ang mga cross-border transactions gamit ang yuan. Ang takot sa paglabag sa mga sekundaryong parusa mula sa administrasyon ni Biden, partikular na sa mga produktong maaaring gamitin ng Russia para sa kanilang makinaryang pandigma, ay nagdulot ng malaking epekto sa kalakalan. Pati ang mga negosyanteng Chino ay naapektuhan ng mga pagbabagong ito. Bilang alternatibo, ang ilang exporter mula sa China ay napilitang ipadala ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng mga bansang kaalyado ng Russia, tulad ng Kazakhstan at United Arab Emirates. Ngunit ngayon, mas mahigpit ang pagsusuri sa mga bayad mula sa mga bansang ito. Isang halimbawa ang transaksyon mula sa isang kumpanya sa UAE na nagtangkang maglipat ng yuan mula sa Kazakhstan patungong Zhejiang Chuzhou Commercial Bank sa China. Ngunit ito'y hinarang ng Bank of China. Ang Zhejiang Chuzhou Commercial Bank ay nag-utos na ang mga transaksyon mula sa Kazakhstan ay dapat lamang dumaan sa mga bangko na may kasunduan sa kanila. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Maxim Spassky ng Russian Asian Union of Industrialists and Entrepreneurs na ang Bank of China, na ikaapat sa pinakamalalaking bangko sa mundo, ay nagsagawa ng mas mahigpit na pagsunod sa mga regulasyon upang maiwasan ang mga posibleng parusa. Sa kahit na pinakamaliit na suspetsa ng paglabag, agad na tinatanggihan ng mga bangkong Chino ang mga pagbabayad. Ayon sa mga ulat, ang mga bayad para sa mga di-critical na produkto ay karaniwang pinoproseso ng mas maliliit na bangko, habang ang mga transaksyon na may mataas na posibilidad na magdulot ng atensyon mula sa Washington ay kadalasang hihirare-harang. Ang mga hakbang ng China laban sa Russia ay hindi limitado sa mga bangko. Iniulat din na binawasan ng mga bangko sa China ang kanilang mga ari-arian sa Russia dahil sa mga komplikasyon sa kalakalan dulot ng patuloy na parusa laban sa Moscow. Ayon sa ulat ng Frank Media, binawasan ng Bank of China ang kanilang ari-arian sa Russia ng 37% o $3.9 billion
noong ikalawang quarter ng 2024. Ang Industrial and Commercial Bank of China naman ay binawasan ang kanilang ari-arian ng 27%. Sa kabilang banda, ang mas maliliit na institusyon tulad ng China Construction Bank at China Agricultural Bank ay tumaas ang kanilang ari-arian sa Russia. Ngunit naging mabagal pa rin ang paglago ng negosyo sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mga problema sa pag-aayos ng bayad. Ang lahat ng mga isyung ito ay nagpapakita ng unti-unting paglayo ng China mula sa Russia. Isa sa mga pangunahing dahilan ng biglaang pagbawas ng kanilang ugnayan ay ang pagbabago sa doktrinang nuklear ng Russia. Matapos aprubahan ni Pangulong Vladimir Putin ang isang bagong doktrina patungkol sa paggamit ng kanilang malawak na inventaryo ng armas nuklear, ipinahayag ng gobyerno ng China ang panawagan sa mga nuclear power na magpakita ng mas malaking pagpipigil. Sinabi ni Lin Jian, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na kailangang manatiling kalmado at magtulungan ng lahat ng partido upang mabawasan ang tensyon at panganib sa pamamagitan ng dialogo. Ang bagong doktrinang nuklear ng Russia ay nagdulot ng takot sa pandaigdigang komunidad, lalo na't maaari nitong bigyang katwiran ang paggamit ng armas nuklear laban sa mga bansang hindi gumagamit ng armas nuklear. Sa ganitong kalagayan, malinaw na ang China ay nais umiwas sa anumang implikasyon ng patuloy na agresyon ng Russia. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng lumalaking distansya sa pagitan ng dalawang bansa at ng malinaw na layunin ng China na protektahan ang sarili nitong interes sa gitna ng lumalalang pandaigdigang tensyon. Ayon sa Kremlin, patuloy na gagamitin ng Russia ang nuclear deterrence laban sa potensyal na kalaban. Ngunit mananatili itong isang sukdulang hakbang sa pagsisikap na mabawasan ang mga banta. Gayunpaman, hindi rin naging komportable ang panig ng China sa ganitong sitwasyon. Kaya nagbabala ito sa Russia sa pamamagitan ng mga pahayag na kontra-nuclear. Ilang linggo bago ang buong pagsalakay ng Russia sa Ukraine, halos 3 taon na ang nakalilipas. Sumama ang China at Russia sa iba pang 3 permanenteng miyembro ng United Nations Security Council, ang United Kingdom, France, at United States. Sa deklarasyong hindi maaaring manalo ang digmaang nuklear at hindi dapat ito labanan. Mula nang magsimula ang digmaan, patuloy na inuulit ng pamahalaang Tsino ang kanilang pinagsamang pahayag noong Enero 2022. Ang mga hakbang na ito ay madalas makita bilang tugon sa mga banta ng digmaang nuklear mula sa Kremlin at mga kaalyado nito. Bukod dito, ipinahayag ng China ang pagkadismaya nito sa patakaran ng Estados Unidos tungkol sa extended deterrence, kung saan ginagamit ng Amerika ang nuclear umbrella nito upang ipagtanggol ang mga kasundaluhan nitong hindi armado ng nuclear tulad ng South Korea at Japan. Ang dalawang bansang ito ay kabilang sa mga rehiyonal na nakakapitbahay ng China at posibleng layunin ng babala ng China sa Russia ang pigilan ng Estados Unidos na palakasin ang suporta nito sa South Korea at Japan. Hanggang ngayon, tumanggi ang Washington sa panawagan ng China na yakapin ang no first use policy na nangangakong hindi gagamit ng mga sandatang nuklear bilang preventive strike o bilang tugon sa isang konbensyonal na atake. Iniwan ng Moscow ang doktrinang ito noong unang bahagi ng dekada 90. Gayunpaman, sinubukan ng Estados Unidos at China na bumuo ng tiwala sa mga isyung estratehiko sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa isa't isa tungkol sa mga pagsubok sa nuclear missile, tulad ng ginawa ng gobyernong Tsino noong huling bahagi ng Setyembre at ng Washington noong simula ng buwan. Bukod pa rito, ang pag-upo ng bagong Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang mga mas pinalakas na parusa laban sa Russia
ay kabilang sa mga hakbang upang pigilan si Vladimir Putin na gumamit ng mga sandatang nuklear. Simula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, ipinatupad ng Estados Unidos, United Kingdom, European Union, Australia, Canada, at Japan ang mahigit 16,000 parusa laban sa Russia. Kabilang dito ang price cap sa mga iniluluwas na langis ng Russia, pagyayelo ng $300 bilyong na foreign exchange reserves ng Russia, at pagputol ng maraming koneksyon sa pagitan ng mga institusyong pinansyal ng Russia at ng iba pang bahagi ng mundo. Sa ilalim ng pamumuno ni Trump, maaaring dagdagan pa ang mga parusang ito upang hadlangan si Putin sa pagkakaroon ng kontrol sa mga sandatang nuklear. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa rin ipinapakita ni Pangulong Vladimir Putin sa mundo na magpapatupad siya ng makatuwirang patakaran sa usaping ito, sa kabila ng mga kampanya ng Estados Unidos at China upang pigilan ang paglaganap at paggamit ng mga sandatang nuklear. Ang mga babala ng China kay Putin sa isyung nuklear ay mahalaga upang kontrolin ng Russia. Gayunpaman, nananatiling sapat ang kakayahan ng Russia sa nuklear upang magdulot ng pandaigdigang krisis. Alam ng Russia na sa ganitong mga hakbang, lalo itong nalalayo sa China at nagiging mas isolated. Sa kasaysayan, maraming pagkakataon kung saan ginamit ng Russia ang China para sa sariling interes nito. Ang estratehikong kawalan ng seguridad ng China ay nag-uugat sa magulong kasaysayan sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan ang mas malakas na Russian Empire at Soviet Union ay sinamantala ang mas mahinang China. Ngayon, nagbago na ang posisyon ng parehong bansa. Ang patuloy na mga istruktural na salik sa Russia ay nagpapalakas ng takot na maaaring sirain ng mas makapangyarihang China ang interes nito at samantalahin ang mga kahinaan ng Russia. Pinalalala ng Moscow ang mga alalahaning ito sa pamamagitan ng estratehikong kulturang nakabatay sa ambisyong maging isang dakilang kapangyarihan na hindi komportable sa pagiging nakababatang kasosyo sa relasyon nito sa China. Ang kasalukuyang malapit na relasyon ng China at Russia ay isang makabuluhang paglihis mula sa kasaysayan, kung saan madalas makitang sinasamantala ng mas malakas na kapitbahay ang mas mahinang bansa. Noong ika-19 na siglo, naging bahagi ang Russian Empire ng maraming di pantay na kasunduan na pumilit sa China na isuko ang lupa, pera, at iba pang yaman sa mga kapangyarihang Europeo. Partikular na mahirap para sa China ang kasunduan sa Aigun noong 1858 at ang kasunduan sa Peking noong 1860, kung saan nawala sa China ang halos 1,000,000 kilometro kwadrado ng teritoryo. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng bagong tatag na People's Republic of China at ng Soviet Union, na nauwi sa Sino-Soviet split na tumagal hanggang dekada 80. Ang matagal ng alitan sa hangganan ng dalawang bansa ang naging pangunahing dahilan ng tunggalian noong panahong iyon. Noong 1969, tumindi ang alitan sa hangganan na nagresulta sa posturang nuklear at muntik ng humantong sa malawakang labanan sa pagitan ng dalawang kapangyarihang komunista. Sa kabila ng normalisasyon ng kanilang relasyon, noong 1980, ang dekada ng alitan ng Moscow sa China ay nananatiling ugat ng pagdududa sa loob ng China. Ang mga di pantay na kasunduan kung saan naging bahagi ang Russia ay nasa puso ng siglong pagpapahiya ng China, na patuloy na ginagamit ng Chinese Communist Party bilang pinagmumulan ng nasyonalistikong enerhiya. Maraming mga tagapag-isip sa China ang nakikita pa rin ang mga makasaysayang pangyayaring ito bilang tanda ng kahandaang gamitin ng Russia ang kapangyarihan nito para sa sariling interes sa kapinsalaan ng China.
Dahil dito, marami sa China ang nananatiling maingat sa pagiging maaasahan ng Russia bilang estratehikong kasosyo.